Kapag sinabing budget camera phone or best mid-range camera phone, hinding-hindi pwedeng mawala ang Tecno Camon series sa usapan na to. Dahil kada taon, ito ang nagdo-dominate or sila palagi yung nagdo-dominate pagdating sa budget camera phones. At least, dito sa Philippines. And after kong magamit itong ating Tecno Camon 15 ng almost 2 weeks, masasabi kong maaaring sila pa din yung umupo sa pwesto ngayong 2026. Pero syempre, hindi to perfecto. May mga bagay pa rin ako nakita dito na para sa akin medyo off sa kanya. And syempre, may mga bagay din dito na baka maging trade-off sa inyo. Kaya kung naghahanap kayo ng budget phone na merong magandang camera, eto na, pag-usapan natin itong bad boy na to. Okay, dahil nagawan ko na to ng first impression dun sa ating second channel, so skip ko na muna dito yung ating unboxing at simulan na agad natin pag-usapan yung build and design nito. Nga pala, good news lang muna saglit, gaya din sa sinabi ko dun sa ating second channel, meron tayong pag-giveaway dito sa video na to. So yung mechanics sasabihin ko sa part ng video na to, kaya must check or siguraduhin ninyong panoodin nyo muna lahat para malaman ninyo yung mechanics. Sayang kasi. Anyway, balik kapag iting sa design nito, naka-minimal looking design tayo dito. And actually, same lang din to last year. And kung napanood niyo yung first impression video ko dito, gaya din ang sabi ko doon, yung design language nito looks like Samsung S26 or Samsung S25. Kitang-kita naman, talagang medyo may pagka-resemblance sila. Pero ang kagandahan dito, meron naman silang unique wavy pattern design dito, unlike sa Samsung S25 and S26 na super plain lang. Pagdating naman sa grip natin dito, comfortable lang din, hindi tayo mahihirapan kahit na completely flat back to, dahil smooth na yung edges niya and also yung kanyang corners, kaya pag hawak-hawak natin siya, okay na okay lang, hindi nakakailang. Nga pala, yung color variant na hawak-hawak ko dito is tinatawag na Nebula Titanium, and available din to sa color variant na Moon Shadow Black or yung kanilang color black na variant. And kung ako yung tatanungin ninyo, mas okay itong ating Nebula Titanium dahil mas kakaiba yung colorway, unlike sa black na pretty common na. Then kapag iting naman sa build and design natin dito, more on plastic pa rin yung build niya dahil nga nasa budget level phone lang. Plastic yung frame, plastic din yung back, and then naka-glass front protection tayo dito. However, walang in-specify si Tecno kung ano yung protection na ginamit sa front screen niya. So, at the moment, wala akong idea kung meron ba silang nilagay na protection dito or wala, kaya hindi ko siya mo-confirm at the moment. But, ang kagandahan dito, meron na tayong IP68, IP69, and IP69K dust and water resistant, which is magbibigay sa'yo ng protection sa mga wisik-wisik ng tubig or kung maambonan man to or aksidenteng mahulog sa pool or something, makakasurvive siya pagdating dito. Pero for sure, maglilipa na rin or marami rin mga magpo-post sa mga influencer or content creator out there na itatry nila itong gamitin sa tubig, mag-take ng photo or kaya mag-video sa tubig. Ako na yung unang-unang magpapaalala, please huwag nyong gagayahin yung mga stunts na yon. Pwede kayong matsambahan at yes, nakaka-void po ng warranty ang water damage. Kaya mahirap na, panoodin na lang ninyo. Basta alam ninyo na protective yung phone ninyo, yun yung magmamatter. Ang isa pa sa nagustuhan ko sa phone na to, meron din siyang unique na feature, which is ito yung tinatawag natin na one tap button. Bale, meron tong dalawang function. Meron tong tinatawag na long press mode na kung saan automatic na mag-open or maglo-launch yung built-in AI ni Tecno, which is tinatawag na Ayla AI. Bale, the same ng ibang mga AI companion na gamit-gamit natin, gaya na lang ng ChatGPT and Gemini, ganun lang din siya nag-work. And speaking of ChatGPT and Gemini, pwede rin tayo ditong mamili pa ng ibang mga AI model, which is yung mga sikat na sikat ngayon, kagaya ng Grok AI, DeepSeek, ChatGPT-5 at kung ano-ano pa. Then, yung last mode tinatawag na two-press mode na kung saan ma-activate natin dito yung isang unique feature ni Tecno, which is yung ating tinatawag na one-tap flash memo feature na kung saan mag-take to ng screenshot and using AI, i-analyze niya yung information nung tinake mo na screenshot and then gagawa siya ng madaling i-digest or madaling intindihan na summary nung whole information nung screenshot na tinake mo. Bale, yung best use case nito, pwede mo siyang gamitin sa mga scenario na kapag meron ka nakitang announcement or kaya post, nakikichismis ka or kaya some way somehow nagre-research ka and then may nakita kang whole paragraph at ayaw mong basahin lahat ng yon, gamitin mo lang tong feature na to at gagawin niyo yung best niya para i-summarize yung whole information na nakapaloob sa paragraph na yon, which is a good feature. Pwede mo rin to gamitin sa mga post na iba yung language or foreign language yung ginamit nila, and also pwede mo rin tong gamitin sa mga email link. Like for example, merong nag-invite sa'yo sa birthday party, in-email sa'yo yun, screenshot mo lang siya, automatic na siya yung magsaset kung saan yung venue,
kung ano yung pangalan, and also kung ano yung oras or date kung kailan ka dapat nandun sa mismong event. Yung limitation lang ng feature na to, kung ano man yung nakuha ng screenshot, yun lang din yung information na isa-summarize niya. So, need mo ng multiple screenshot kapag mahabang paragraph yung gusto mong ipasummarize sa kanya. Also, itong one tap button na to, pwede rin gamitin sa pag-take ng photo. So, pwede natin siyang gamitin na shutter button, which is a good feature din at ginawa na rin nila sa mga previous models nila. Anyway, isa po sa nagustuhan ko dito, yung battery na ginamit sa kanya dahil massive na din. Meron na kasi itong massive 6,500 silicon carbon battery, and yes, matagal mo siyang magagamit, at least based sa testing na ginawa ko, pero nakadepende pa rin talaga yan sa mga using habit mo dahil kaya niyang tumagal ng isang buong araw, lalo na kung light and moderate usage lang yung gagawin mo. Napatunayan ko yan nung ginamit ko to ng isang araw as our backup phone nung lumabas kami, and yes, kayang-kaya niyang i-sustain, hindi siya basta-basta malalabat, which is I like. And based sa PC Mark battery test na sinagawa namin dito, talagang kayang-kaya niyang tumagal ng isang buong araw dahil nakakuha tayo dito ng 19 hours na SOT para sa max brightness and OPI Wi-Fi settings. Pero at the end of the day, nakadepende pa rin talaga yan sa using habit mo. And kung some way somehow malobot mo agad to, wala din problema dahil meron na tong 45 watts fast charging support, which is pwede mo tong ma-charge in just 50 or under 50 minutes from 0 to 100 using fast charging mode. And kung isa ka namang gamer and gusto mo talaga magbabayad or talagang maintain ka lang maglaro, good news, meron na rin tong bypass charging kaya hindi ka na maaantala basta-basta. Anyway, iba pang mga specs, meron na nga din pala tong IR blaster kaya magagamit natin to sa mga appliances natin out there. May responsive optical in-display fingerprint sensor na din kaya mabilis na rin yung pagre-rehistro. Naka-NFC support na din. May Bluetooth 5.4 kaso nga lang naka-dual Wi-Fi band support na tayo dito at hindi pa supported yung Wi-Fi 6. And also, lastly, naka 4G bandwidth support dahil wala pa tayong 5G dito pero okay naman yung nakuha natin na testing result. Anyway, move na tayo dyan and then usapang display naman. Bale, kapag dating dito, meron na tayong 6.78 inch, 144Hz, 1.5K AMOLED screen display. And combine na rin to ng dual stereo speaker which is nag-result sa mas pasado, mas maganda, and mas okay na experience in terms of movie watching and also anime watching. And mind you, merong mga phone na mas mahal pa dito pero hindi naka-dual stereo speaker. And good news, meron na rin tayo ditong wideband L1 support sa Netflix kaya may enjoy natin yung HD playback pagdating sa mga series and also anime watching natin. I-plus pa natin na naka-AMOLED panel to kaya talagang panalo. At i-plus pa natin yung dual stereo speaker na to na merong magandang sound quality para sa isang budget phone. Pero na nga rin pala itong 4,300 to 4,500 nits peak of brightness kaya makikita pa rin talaga natin yung content kapag gagamitin natin sa labas kahit na medyo tirik yung araw. Pwedeng-pwede and yakang-yaka pa rin. Now, usapang performance naman tayo. And for sure, isa to sa pinaka-inaantayan nyo dito sa video na to. And also, isa sa pinaka-main criteria din para malaman ninyo talaga kung worth it ba yung budget po na bibilhin mo. Anyway, bale, yung ginamit na chipset dito is Helio G200 Ultimate. And yes, at the end of the day, ito pa din yung isang overclock version ng walang kamatayang G99. Same lang kasi sila ng clock speed pagdating sa CPU, meron tayong 2.2 GHz dyan. And same lang din sila ng GPU which is the Mali G57 MC2 na may 0.1 GHz frequency increase which is nag-translate pa rin kahit papano pagdating sa ating Antutu benchmark score dahil pumalo to ng 5,600 and 600K Antutu benchmark score. And mind you, meron na nga rin pala itong LPDDR4 XRAM version kaya good result pa rin yung nakuha natin at the end of the day. And for sure, kung meron kayong mga phone na merong G99, G100 Ultra, G100, and G200, for sure, alam na ninyo na same yung performance ng mga yan. Pero dahil nga merong konting increase sa frequency ng GPU dito sa ating G200 Ultimate, tin-nesting pa rin namin to sa gaming. And syempre, yung mga nilaro nating game dito is MOBA games and also CODM. Yung mga common na madalas nating nilalaro. Bale, unahin natin pag-usapan yung MOBA game. Bale, sinetup namin sa high graphics and 120 FPS yung ating Wild Rift. Sinetup naman namin sa high FPS and ultra resolution naman yung ating HOK. Then, ultra graphics and super frame rate naman kapag dating sa MLBB. Then, kapag dating sa naging performance nito sa mga MOBA games na to, goods din naman at sustainable din naman yung nakuha natin performance. Makakapaglaro at makakapaglaro tayo. Nakakuha tayo dito ng solid 80 to 90 FPS sa ating MLBB and also Wild Rift. As in, smooth yung gameplay natin dito at wala kami nakita na kahit anong pagbaba. Although yung frame rate niya minsan nagpa-fluctuate sa 60 to 90 FPS kapag merong flash. Pero kagandahan doon, hindi naman siya nagka-crash or hindi naman nilalabas yung game, which is isa yung pinaka gusto ko para sa isang phone na nasa budget level entry lang. Samantalang pagdating
pagdating naman dito sa ating HOK, 60 FPS lang yung pinaka nakuha natin na frame rate dito. So yan, need pa rin talaga natin ng optimization update pagdating dito para ma-maximize natin yung 90 FPS support din nito dito. Kapag dating naman sa CODM, sinet naman namin to sa max frame rate and then low graphic setup, which is FPS priority settings tayo. Then guess what? Dito nawala na yung sumpa ng ating G99 na 60 FPS pagdating sa MP mode and then 40 FPS lang pagdating sa VR mode. Dahil dito, 60 FPS na tayo sa MP and also VR mode. Which is, sa wakas, nakawala na rin tayo sa sumpahan ng G99 dahil nakakap or nakalimit sa 40 FPS lang yung VR mode natin sa CODM. For sure, narinig nyo na yan sa mga review ko ng mga phone na meron G99 before or G100 chip man. Then, pagdating naman sa thermal neto, actually, nag-average tayo dito ng 39 to 42 degrees Celsius pagdating sa MOBA games and also CODM. And that's pretty much it. Now, pag-usapan naman natin yung pinaka-main reason kung bakit ka bibili ng phone na to and also yung pinaka-bentahe niya pagdating sa budget level segment, which is yung kanyang camera. Bale, pagdating dito, meron tayong main camera na naka-Sony Lithia 700C camera sensor with OIS. And ang kagandahan yan, same na sensor yan na ginamit doon sa ating Camon 50 Ultra. However, dito wala tayong telephoto camera unlike doon sa ating Camon 50 Ultra na meron. And combined na rin to ng ultra-wide camera which is 8 megapixel and 32 megapixel na front-facing camera. Then, pagdating sa output or sa mga photos na nakuha natin dito, ang unang-unang agad masasabi maganda yung photo processing ni Tecno. And syempre, yung combination na rin ng Lithia 700C na camera sensor na to. Which is, mapapansin natin sa mga output na nakikita natin dyan, maganda yung kanyang color processing in terms of saturation and also true to tone color. Dahil kung ano talaga yung color tone ng subject na titaken mo ng photo dito, ganun din yung mapaprocess niya. Which is isa sa pinaka nagustuhan ko. And to be honest, para sa akin, mas maganda yung color science talaga ni Tecno kaysa sa Infinix and also kaysa kay Poco. Actually, pinagkumpara ko nga siya sa ating Poco X8 Pro Max and ito yung side-by-side comparison na nakuha natin. Kung mapapansin niyo yung mismong color nung nasa Poco X8 Pro Max is masyadong harsh or masyadong lutong-luto yung color niya in terms of saturation and also contrast ng image. Unlike dito sa ating Camon 50, makikita natin dito na sakto lang and more on true to life color yung binibigay niya. Medyo may enhancement pa rin naman, hindi naman yun nawawala talaga, pero kung makikita ninyo, hindi siya ganong kaluto unlike dito sa ating Poco X8 Pro Max. Which is, gaya nga nasabi ko, iba-ibang brand, iba-iba yung approach nila pagdating sa color science and makikita natin dito na para sa akin lang naman, way more better yung photo processing ni Tecno at the moment. Which is, to be honest, medyo nakakabigla nung kinukompare ko silang dalawa dahil nga yung isa nasa flagship level segment na and yung isa naman is nasa budget to mid-range level segment lang. And based sa result na nakuha natin dito, makikita natin na talagang dikit yung laban nila. And dito rin sa camera part, mas in-improve na rin ni Tecno yung kanilang flash snap mode dahil before sa main camera lang natin siya pwedeng gamitin, ngayon pwede na natin siya gamitin sa ating ultra wide camera and also main camera. And doon naman sa Camon 50 Ultra, pwede na rin natin ito gamitin doon sa ating telephoto camera. Bale, yung pinakakayang gawin ng feature na to para sa mga problema natin sa pagtitake ng mga fast moving object or subjects natin. Like halimbawa, nagbabike, nagbabasketball, nagmumotor or kaya magtitake kayo ng jump shot, kaya niyang i-capture yung moment or yung best frame para doon sa mismong scenario or action or situation na yun. Dahil yung idea nito using AI, i-analyze nito yung action na ginawa ng subject natin nung nag-take tayo ng photo. And using that information, i-adjust niya yung shutter speed ng camera natin para ma-capture yun on the exact moment or on the best moment. So bale, yung AI na rin yung namimili kung ano yung magandang frame para doon. Kaya nagkakaroon tayo ng loading or frame adjustment after natin mag-take ng photo gamit itong feature na to. And yung pinakasagad nga pala na shutter speed na kayang ibigay nito is 1/10,000. Pagdating naman sa selfie camera, goods din yung feedback ko dito. Actually, isa yan sa mga nagugustuhan ko rin kay Tecno, yung kanilang true to tone color, yung tipong hindi masyadong naglalagay talaga ng enhancement pagdating sa kutis ang balat mo. Like for example, kung medyo dark yung skin mo, dark talaga niya i-reflect at hindi niya masyadong papaputiin. Meron kasi mga phones talaga na medyo matapang din yung enhancement yan to the point na hindi mo na kulay yung nakikita mo dun sa image. Which is sa iba, gusto yun, iba naman hindi. Sa inyo ba mga kapare ko, anong mas trip ninyo? Comment nyo naman dyan sa ibaba. Then, pagdating naman sa video capability nito, dito na rin natin makikita yung restriction sa Helio G200 Ultimate. Dahil yung maximum na kaya na itong isupport pagdating sa ating video shooting is 2K at 30 FPS lang and 1080p at 30 and 60 FPS lang. Pero ganoon pa man, nakakuha pa rin naman tayo dito ng good na output pagdating sa kanyang video capability. And yung good thing dito, isa sa nagustuhan ko smooth and also stabilize yung makukuha
makukuha natin na video quality dito dahil meron tong built-in stabilization na pwede nating i-activate straight sa camera. Which is yung good thing, less lang yung compression, kaya konting crop lang yung makikita natin kapag inactivate natin to, which is I like. Pagdating naman sa selfie camera, same feedback lang din, which is naka 2K at 30 fps lang din tayo dito. And yung hindi ko lang nagustuhan sa kanya is medyo cropped siya kapag mag-shoot tayo dito, pero ganun pa man, okay pa rin naman yung quality. Pero syempre, mas okay kung naka 4K at 30 fps tayo dito. Now, usapang software naman tayo at dito talaga maraming dinagdag si Tecno. Bale, currently naka iOS 16.1 tayo dito, which is yung pinaka-latest nila at under to ng Android 16. Pagdating naman sa software security update, makakakuha tayo dito ng 5-year security update and then 3 years generational update naman. So, ibig sabihin, pwede itong umabot ng Android 19. And quick feedback lang pagdating sa pinaka-software nito, in terms of software experience, hindi natin maikakaila na talagang yung design niya in overall is iPhone team. Mula sa ating quick settings, animation na ginamit, and also icon or app icon na ginamit dito, pang iOS sa pang iOS talaga. Which is gaya nga nasabi ko, hindi na naman to bago dahil nga marami mga phone companies din naman din out there na gumagawa ng same technique na ginagawa nila. Anyway, pagdating dito sa kanyang software, yung pinaka talagang bintahe dito ni Tecno is yung mga AI features na dinagdag nila. Gaya na lang ng circle to search. And present pa din dito yung mga useful AI features kagaya ng built-in Ella AI, which is yung ating built-in AI companion. Pero yung pinakasigat na AI features nila dito is yung kanyang AI gallery, na kung saan meron tayo dito mga option na pwedeng pagpilian kapag mag-edit tayo ng photo sa kanya using AI. Kagaya na lang netong ating auto zoom, na kung saan using AI, automatic na isusum niyo yung subject dun sa photo natin and then i-enhance niyo yung quality para malesen yung pag-degrade ng quality after ng zoom, para magkaroon pa rin ng normal na sharpness and also detail dun sa photo after niyong i-zoom. Na kung ikukumpara natin sa normal photo na in-edit mo manually para magkaroon ka ng zoom na version ng photo na ginawa mo, mas okay yung quality na nakukuha natin using this AI zoom, using this AI auto zoom. Meron din tayong tinatawag dito na AI art gallery, na kung saan pwede nating i-turn yung photo na tinik natin sa mga art preset na meron dito, o gagaya na lang netong Picasso, glass art, Van Gogh, anime at kung ano-ano pa. So usually maganda naman talaga to at nagagamit ko talaga yung kanyang anime option and okay naman yun, na-generate niya dito kung okay yung tatanungin. However, hindi siya ganun ka-perfect kaya meron mga part na hindi okay yung pag-generate niya ng image or pag-change ng mismong image. Pero ganun pa man in overall, gusto ko yung gantong creative side ni Tecno pagdating dito. And meron pa tayong mga ibang AI features dito na pwedeng gamitin sa kanya. However, sobrang dami neto kaya hindi ko na masyadong itatakel dahil talagang kakainin niya yung mismong oras ng video. So siguro gagawa na lang ako ng short video para dito para mapag-usapan natin yung mga importanteng features or iba pang importanteng mga AI features natin. Pero yung mga na-discuss ko sa inyo, yun yung para sa akin mga importante at magagandang feature or useful na feature ni Tecno pagdating dito sa kanilang iOS 16. Usapang presyo naman tayo and super nagulat ako sa naging presyo nito ngayong April 17 dahil as of speaking, yung presyo nito ay naglalaro lang ng 11 to 10,000 pesos using yung link na provided dyan sa description down below dahil meron po tayong makukuha dyan na 2,000 pesos voucher or sometimes 1.5k. It depends. Pero yung pinaka-expected na price niya ay maglalaro ng 10,000 to 11,000 pesos with the promo na po yan mga kapare ko. And then after ng promo nila, babalik to sa kanyang SRP na 14,000 pesos. And for the price na 11 or 10,000, ano man yung makuha yung presyo dyan, napakasulit at napaka-worth it na presyo niyan para sa specification ng device ito. Lalo na nga kung naghahanap kayo ng camera phone para sa gantong price range. Kung i-compare natin to sa Redmi Note 15, sa bagong-bagong Nubia Neo GT and Nubia Neo 5 5G, definitely mas namang to kaysa sa mga yon na medyo may presyo talaga. And yung pinakaligwak lang para sa akin dito or sabihin nating nitpicks yung chipset na ginamit sa kanya, hindi talaga ganun ka-powerful. Pero gaya ng sabi ko, yung presyo niya na 11 to 10,000 pesos or isang budget phone naman kasi talaga to at the end of the day, reasonable yung 10,000 to 11,000 pesos na presyo niya. Pero ibang usapan na kung mabibili ninyo to sa presyo na mas mataas sa 11,000 pesos. Anyway, gaya ng sabi ko, meron tayong giveaway at pwede kayong manalo ng isang common 40 base variant. And ang kinakailangan nyo lang gawin, like this video, make sure na nakasubscribe sa channel, and then comment nyo lang yung opinion ninyo dito about sa phone na to and followed by #budgetcameraphone. And yun lang, ganun na kasimple, i-roll natin kung sino yung nanalo sa live sa second channel which is the Paracoy's First Look Tech. Make sure lang din pala na nakasubscribe kayo doon para ma-notify kayo once na nag-live na tayo. Anyway, yun lang. Kita-kita tayo sa comment section and also sa giveaway. Peace!